Yo, what up guys? Tara pag-usapan po natin itong komento po ni Attorney Gadon sa politika ngayon, especially sa mga Duterte, no? Medyo may mga konting humor pa rin tayo makikita dito sa kanya. And marami nga nagsasabi coming from attorney na disbar, no? And I believe hindi naman yata permanente yung pagkaka-disbar niya. Hindi ko alam, no? Correct me if I'm wrong and you can comment naman dyan sa comment section kung ano ba talaga. Anyway, naniniwala ko siya ay isang abogado pa rin naman. At yan po yung pag-uusapan natin, yung kanyang mga panayam, kanyang mga komento sa politika ng bansa ngayon, especially sa mga Duterte, sa mga Marcoses. No? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Pero, bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe, ay please hit the subscribe button and notification bell. At tara, pag-usapan po natin ito. Let's go! Alright mga tol, tara. Play natin yung video bago po tayo magbigay ng opinion dito po sa panayam o mga pahayag po ni Larry Gadon. Play natin. Now na yung claim to fame ng Natin BBS caption. supposed to be kaya nanalo si BBM. Naku, ang layo which is naman, because of mga Sara. pangapalibasa yung mga... Hindi totoo yun. Yan ang inside information, Yeah. ha? Ang dami kong kaibigan congressman. At that time, I was close also to Malacanang, to some people in Malacanang. So, ang dami kong mga kaibigan So, congressman. maingay lang talaga sila. Maingay lang. Maingay Maingay lang. lang naman sila, Facebook lang. Oh, well. Pero sa totoo, yung totoong mga tao, wala. Tingnan mo yung mga maisog rally nila. 100 lang yung atin. Kung minsan wala pa. Mas marami pa ang nanonood sa gay beauty contest kaysa sa mga maisog rallies. Isipin mo yun. Puro kalokohan si Larry Gadon, no? Pero mukhang may humor naman din talaga siya. Pero mahirap, no? Kasi hindi naman tayo nakabase sa mga humor, no? Nakakatawa o hindi. Titignan natin kung ano yung laman ng sinasabi niya. Sinasabi niya, walang pumupunta sa mga maisog rally. Ako naman naniniwala may pumupunta naman, to be fair, pero hindi lang gaya ng kanilang ini-aim o kanilang mga sinasabi na ito po'y people power o ano man, 'di ba? Una sa lahat, ang pagiging pagkaka-label ng mga tao, 'di ba? Kasi nile-label ang mga Duterte ngayon na mga pro China. Yan po ay mabigat na usapin at hindi nakatutuwa at majority syempre sa ating bansa ay ayaw po sa ganoon. And alam natin may pumupunta, may supporter pa rin po ang mga Duterte pero hindi yan katulad ng ine-expect nila o ng kanilang mga sinasabi. Dahil una sa lahat, hindi nagbibigay ng malinaw na standing itong mga sa kampo po ng Duterte patungkol sa tinatawag natin na WPS, yung karapatan po ng ating bansa. Sa EEZ natin, no? Parang binabasura po yung karapatan po ng ating bayan, ng ating bansa doon. Bakit ko po ba nabanggit yon? Talagang may katotohanan po siguro talaga itong sinasabi ni Larry Gadon na iilan lamang talaga yan. No? So, play natin, play. Kawawa. Maingay lang daw sa social media, no? Hindi natin alam gaano ko totoo, no? Diba? Mukhang maingay naman yung iba sa personal. Yung proclamation lang ng senatorial candidates, ano ka man nakakita sa Club Pilipino ginawa? Ano yan, PTA? Ano, Rotary Club meeting? Lions Club meeting? It's a national election. Oh, right. Senatorial candidates, ang proclamation mo ng kandidato mo, sa isang kwarto lang, sa ano, kung talagang marami silang tao, di sa Luneta, o kaya sa Cuneta Asredo. Which brings me now to another Tao yung question. mga yan. Yung sabi nila, well, according to survey, because of this incident, tumataas namang survey ng mga yung PDP Nako, senatorial malabo. candidates. In fact, alam mo, Do you agree? Ano ba yan? no.
Walang mananalo sa mga yan. Mm. Ba't hindi kayo makakumpleto ng 12 na lineup? Mhm. Oh, di ba? Mhm. Eh kung halimbawa ako tanungin nila, kandidato sa... Ayoko nga! Bakit? Di ba? Ganon din yung reaction ng iba Mhm. na kinukuha nila. Ayoko nga! Right, Oh, right, ba't right. naman Ay, ako pause natin sa part na to, no? Ako po ay naniniwala, hindi tayo, ayaw natin maging bias, ha? Pero may katotohanan po talaga sa sinasabi ni Larry Gadon ngayon. Maaring dati, puro kasi, no? Puro mura rin to dati, no? Ewan ko ngayon kung nagbago na siya ng pananalita, no? Mas maingat na siya ngayon. Pero dito sa mga sinasabi niya, 'di ba? May dating naman po talaga 'yan. Kahit naman noon po no, may mga laman din naman yung mga sinasabi niya. Kaya lang nasisira po siya sa pagkakaroon niya ng mga pananalita na hindi kumbaga morally maganda, hindi maganda sa paningin, hindi maganda sa tenga, 'di ba? And now especially dito, no, particularly dito sa video po, interview po na ito, medyo maayos naman siya manalita dito. Yun lang, hindi niya mapigilan. Meron siya humor pa rin, pero may reality naman doon. Tulad niyan, sinasabi niya, PDP laban, no? Sabi nung nag-interview, nalimutan ko yung pangalan nito, si Jay ba to? So, sabi ay parang tumataas. Hindi lang niya madirekta, no? Parang may mga nagsasabi yata na tumataas yung PDP laban sa survey. Pero sabi naman ni Larry Gadon is malabo yan kasi bakit kanyo kung iimbitahin ka sa PDP, bakit naman 'di ba, bakit naman ako sasama diyan, bakit nyo ako iimbitahin diyan? Kasi ayun nga po yung mangyayari diyan na sasabihin niya, 'di ba? Play natin. grupo sa inyo. Mhm. Eh mga laos na kayo, mga talunan kayo. Oh, di ba? So, delikado rin pala si VP si Sara. Pag... So magiging laos daw. So hindi niya lang siguro, hindi naman perfecto siguro yung mga wordings niya. Hindi natin ano siya doon. Pero para sa iba, magiging masakit yun, di ba? Diba, kasi laos na. Ang kanilang sinusuporta iniidolo. Pero ako po naniniwala, tapos na. Hindi naman siguro laos, pero siguro tapos na ang panahon nila ng lalo sa politika. Nahahayag na po ngayon yan yung kanilang mga kung paano sila ang kanilang mga style, 'di ba? Magmula sa drug war, 'di ba, hanggang sa mapunta po sa mga usapin ng pogo, usapin ng pro-China. Marami talaga ang hindi papanig po talaga sa kanila. Kaya itong sinasabi ni Larry Gadon, to be fair, no? Marami pa rin supporter ang mga Duterte. Matik yan, lalo na sa kanilang baluarte sa mga lugar po nila. Pero kung usapin po ng national election, usapin ng buong bansa, marami po kontra. 'Di ba? Baka nga kung tatakbo si Lenny, 'di ba? Mas marami pong susuporta doon kaysa diyan kay sa mga kampo o partido ni Duterte. Especially sa mga kaganapan ngayon, whether sila po ay talagang dapat may panagutan, sila po ay guilty or not, ang tao lalagay po yan sa mas sure sila na walang masyadong problema, 'di ba? Hopefully naiintindihan ninyo ako, no? Okay, so play. Hindi siya mananalo. Nako, totally, hindi siya mananalo. Huwag na siyang magpakunwari, magpalabas ng mga ingay na ratakbo siyang presidente. Hindi siya mananalo. At the most that she can get, 3 to 4 million. 3 to At 4 the million. most, yes. The most na yan. Oo. You're talking about the presidency. Yeah. Oo. We have to be practical. Oo. Philippine politics is mainly divided between two forces, Marcos and Aquino. Marcos and itong mga dilawan, di ba? Ngayon, iboboto siya ba siya ng Marcos loyalist? Natural, hindi. Yes. Iboboto mo siya ng mga pinklawan, dilawan? Hindi, kasi may sarili silang kandidato eh. Right. Andyan si Bam Aquino, andyan si Kiko Pangilinan, andyan si Risa Hontiveros. Ba't naman namin iboboto isang Sara na kaaway din namin? Oh, that's correct. Oh. Yeah. Pagdating dun sa pangatlong forces, yung mga kaliwa. Ba't namin siya iboboto? Inaaway nga kami niya, dinidikdik nga kami niyan. Ba't naman namin siya iboboto? O anong ibang natitira mga parties? Nationalista Party, mga ganyan. Ba't naman sila sasabi? Usually, the other parties will always coalesce with the administration. Correct. Kasi ang habol nila, at least isa o dalawang senador meron kami. Why would we
ally ourselves with Sara. Anong boto makukuha namin dyan? Davao? Eh, ngayon nga, matatalo sila sa Davao eh. Okay, That's for sure. that- That's for sure. Matatalo sila sa mayoralty sa Davao. pero ang dami nga nagsasabing ganun nga daw. Bakit daw? Miski daw yung kalaban na parang mas mataas pa daw sa survey. Oo. Especially now. Oo. I mean, I read, no? But of course, there are several surveys, no? But for you to have... You have to remember that the Nograleses are not new in politics. Yes. Mga dating congressman yan, Mhm. governor. Mhm. No? Sabay-sabay nga mag-congressman yung magkakapatid. No. And they are political kingpins also in Davao. Right. So you cannot discount the fact that they also have a network. Yes. Apart from the things that they've proven prior Yes, pa. prior pa to this election. Yes, so So, ang ito. gagaling ng mga yan, yung Oh. magkakapatid na yan. Oo, yung babae, si Migs, Mhm. at saka itong si Carlo, at saka si Coco, ay ang gagaling ng mga yan. Ang Magaling. tatalino niya mga yan, ang gagaling, at mababait. Okay guys, so yun na. Dito na lang po tayo. Natapos natin tong video na 4 minutes lang naman, no? Pero anyway, umabot na tayo ng ilang minuto. Syempre, dahil tayo po yung nagbibigay ng opinion. Anyway, bago po tayo magpaalam, ay gusto ko malaman kung anong masasabi ninyo dito, no? Gaano katotoo, katunay, talagang tagilid na po yung mga Duterte. Ako po, naniniwala, no? Malaki po ang kanilang, kumbaga, kung may 100% sila, ang tapyas nasa 60 ba, no? 70 to 80% dahil sa mga pangyayari, no? Pagpapakita ng maraming bagay po ngayon sa politika. Especially yung mga negative sa kanila. Diba? Number 1, yung drug war, yung pagiging pro-China. Hindi natin alam kung anong standing nila, kung maka-China ba talaga sila, kasi yung isa po nilang kasama, 'di ba? Sino ba yung tumatakbo na isa? Senatorial din ba yung tinatakbuhan? No, sinasabi wala daw WPS, 'di ba? Naalala pa ba niyo yun? Di wow, 'di ba? Di wow. Okay. So ngayon, guys, hinihingi ko yung cooperation ninyo. Comment down below kung anong masasabi ninyo sa usapin na ito. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya ulit sa susunod.